Magandang araw sa atin lahat, muli na naman nagbabalik ang inyong lingkod upang pag-usapan at talakayin itong mga kaganapan sa impeachment trial. Ipi-play rin natin dito yung controversial video ni VP Sara at titignan natin kung ano-ano ba yung mga naging komento ng mga professional at political analyst. Ayan, kasi actually napakahirap niyang bigyan ng komento, kaya doon tayo magbabase sa mga sinasabi ng mga professional kasi usapang batas to. Hindi siya biro talakayin eh. Kailangan meron talagang guidance ng mga professional. So, dediretso tayo dito sa mga video na ginawa nila para mas maintindihan ng taong bayan. Mahirap kasi yung yung mismong impeachment trial, yung tatalakayin natin. Una sa lahat, hindi tayo abogado. Baka mamaya ma-misinform natin yung publiko, 'di ba? Ano na nangyari? The fake news na tayo noon. Kaya dito tayo pupunta sa mga professional at political analyst. Pero bago yon, i-play muna natin tong video ni VP Sara. Ayan. Medyo lang to censored lang to Kaya kung minanonood ng mga bata, patnubay ng magulang ang kailangan. Ayan, bali umpisa na natin tong video ni VP Sara. Ang ina ninyong lahat, Lisa Marcos. Naalala mo? Nagpadala ka sa akin ng video? You sent me written instructions. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd! Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd! Putak na mo ka! Sasabihin niyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan, wala nga kayong isang proof na hindi niyo nga nilabas? Na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Bongbong Marcos, presidente ka, may speaker ka na involved sa bribery ng Supreme Court justices. May video, may kaso, may witnesses. Eto, kung makikita natin dito, si VP Sara ay punong-puno na, kaya siguro pumutok na to si VP Sara sa mga pinagagawa sa kanya. Alam naman natin na napakalaki ng tinulong ni VP Sara sa administrasyon para manalo. Alam nating lahat yan kasi wala naman talagang gusto nang bumoto sa mga Marcos eh. Real talk yan. Saan ka makakakita, Vice President, 32 million ang bumoto for the first time in Philippine history yan, 'di ba? Tapos sasabihin nila nanalo sila dahil sa sarili nila. Malabo 'yun. Kaya eto, galit na galit to si VP Sara kasi biro mo ba naman? Tinulungan mo na't lahat-lahat, pinakitaan mo ng maganda, lahat ng pabor binigay mo, inutusan ka, sinunod mo, tapos ganito isusukli sa'yo pati sa tao mo, 'di ba? Ita-transfer yung tao mo sa Women's Correctional ng gabi. Ano bang malay natin kung hindi talaga i-transfer yan? 'Di ba? Masyadong labag sa karapatang pantao yung ginawa nila. Talagang gusto nila i-political persecute si VP Sara. Kaya hindi mo masisisi kung bakit nanggagalaiti sa galit itong si VP Sara. Kasi na yan kumbaga napuno na umabot na sa sukdulan yung pasensya niya. Apaw na yung mga pinagagawa sa kanya. Kahit naman tayo, lumagay tayo sa mga sarili natin. Nagagalit rin tayo kapag punong-puno na tayo, lalo na tinulungan mo tapos hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Sila pa yung pa-victim, 'di ba? Nakakainis yung ganun Kaya eto, valid to yung naging reaksyon ni VP Sara. Kasi nga kung titignan natin, talagang may katunayan naman na trinidor siya ng Marcos kahit wala naman siyang ginagawang masama. Porket ba hindi siya pumayag na magpasuhol sa inyo? Hindi siya sumama na gumawa ng masama? 'Di ba? Paano naman natin napapatunayan ngayon na gumagawa ng masama ang administrasyon? Sino ba nagturo? Sino ba nagbunyag sa kanila? 'Di ba si Saldico, pati yung 18 Marines, itinuturo sila sa issue ng flood control. Alam naman natin kung ano nangyari sa pera na nakalaan sa flood control project. Ninakaw, ibinulsa ng mga senador, congressman, lalo na ni former speaker Romualdez. Paano natin nasabi na dawit siya? Tinuro siya ni Saldico 'di ba? Paano naman natin nasabi na dawit ang administrasyon? Itinuro ni Martin ang executive branch. 'Di ba? Kaya hindi natin pwedeng sabihin na nagsisinungaling si VP Sara. Actually, hindi lang naman yan sa hindi grave threat ang dahilan kung bakit talaga gustong ma-impeach yan si VP Sara. Alam natin ang dahilan, 'di ba? Alam nating lahat na natatakot sila kapag naupo bilang presidente itong si Inday Sara. Kasi alam nila, pulong sila dahil sa ginawa nilang pagnanakaw, pangaalipusta at pagbabaluktot ng batas, 'di ba? Alam natin 'yun. Tinanggal yung speaker mo. Pinabayaan mo siya abusuhin ang pera ng bayan. Namimigay ng pera na para bang kanya, Martin Romualdez, nangangampanya tayo.
Nakasakay tayo sa eroplano. Magkatabi tayo. Nagre-reklamo ka, putang ina ka, walang pera. Kasi, ano sabi mo? Giom-om ni Lisa Marcos o ni BBM ang kwarta. Reklamo ka ng reklamo sa akin. Ano sinabi ko sa'yo? Huwag ka mag-alala. Lahat ng gusto tumulong sa akin, ipapadala ko sa iyo. Kunin mo lahat. Wala ka ng pera. Sabi mo sa akin, okay lang. Pag nanalo kayo, babawiin ko lahat yan. Ang buong akala ko, babawiin mo sa negosyo mo. Legitimate businessman ka naman eh. Mina, pagsira sa kalikasan, media, tanggap ka sa Pogo. Pinaalis nyo lahat ng kompetisyon ninyo, naiiwan ang Pogo mo. May nagsasabi pa, tumatanggap ka sa smuggling, sa droga. Kita nyo napakalalim ng issue ng ating gobyerno. Lalong-lalo na pag-usapan ay korupsyon. Ang alam pa lang ng taong bayan yung flood control scandal. Pero pagdating sa drugs, sa smuggling, at sa iba pang mga proyekto ng gobyerno, 'di ba? Wala pa tayong kaalam-alam, 'di ba? Wala pa. Flood control pa lang 'yan. Nag-uumpisa pa lang imbestigahan ng flood control, pinatigil. Pinakulong si Senador Rodante Marcoleta, 'di ba? Natatakot silang matuklasan ng taong bayan kung sino-sino ang sangkot sa nakawan diyan sa flood control na 'yan, 'di ba? Tapos kuha ka sa National Treasury. Akin ito, akin ito. Babawiin ko lahat. Masakit sa akin, Martin, hindi yung pagsira ng pangalan ko eh. Ang masakit sa akin, maalis mo man ako sa presidential race, hindi pa rin ikaw ang presidente. King-ina mo. Walang bubo. Yo, Ama. please lang. Wala. Hindi ka nga dumadaan ng contest eh. Kasi wala kang kalaban sa Tacloban. There is nothing in you except money. Yan lang, Martin. Harapin mo yung katotohanan. Walang walang boboto sa'yo. Senador man, Vice President man, walang boboto sa'yo. Hindi ko nga alam kung mananalo ka pa ngayon sa Tacloban eh. Palamang hindi na. Kasi, magnanakaw ka. Hindi ka dumadaan sa audit. Milyon-milyon, buwan-buwan. Certification lang ng congressman. Alam nyo, bakit alam ko? Kasi may MA din ako. Pero sa amin, sa akin, nire-require ako ng resibo ng COA. Pero alam ko, certification lang ang kailangan. Pero nagko-comply ako. Bigay nyo lahat ng resibo. Wala akong corruption case. Sinasabi ninyo, nawawala ang pera dahil may notice of disallowance. Ano ba ibig sabihin ng notice of disallowance doon? Kulang yung mga papel ninyo. Kasalanan ko ba yan? Galing sa field ang papel. Hindi naman ako ang gumagawa ng papel eh. Walang nag-audit sa inyo. Sino ang nag-audit ng confidential funds ng Office of the President? Wala. Kita nyo na? Ibig sabihin, malaki yung posibilidad na totoo yung sinasabi ng 18 Marines, 'di ba? Kaya talagang merong nangyayaring nakawan dito sa ating gobyerno eh. Ngayon, ipapaliwanag naman ni Attorney Topacio kung bakit kailangan ang presiding officer ay ang Senate President. Ayan. Kasi nalalabuan yung mga kababayan natin bakit raw naghalal pa o bakit raw pwede naman pala maghalal eh para walang gulo ganto ganyan eh, 'di ba? Nalalabuan yung mga kababayan natin. Ngayon, kailangan natin linawin dito kay Attorney Topacio. Pakinggan natin kung ano yung sinasabi ni Attorney Topacio. May mga tao na nagke-question po ng pagtatalaga ng isang presiding officer other than the Senate President. Yun ang mabigat dito. At sabi po nga nila, maaring ito ay magresulta ng pang-invalidate ng itong impeachment proceed. Paano mag-i-invalidate? Sabi nga nila, wala naman daw sa konstitusyon na ang magpe-preside lang ay ang Senate President, 'di ba? Wala raw sa konstitusyon 'yun eh. 'Yun ang sabi nila, 'di ba? So pakinggan natin itong pang sasabihin ni Attorney Topacio. Things na ayaw naman natin kasi baka sabihin na naman nila technicality, etc. Kanya lang parang sila na rin ang gumagawa ng sarili nilang bato na ipupukpok sa kanilang ulo eh. Throwback tayo, 'di ba? Nung June 3, nagpalitan ng leadership ng Senado, 'di ba? Opo. Ito, pakinggan nyo mabuti ha. Kasi dito papasok yung sinasabi ni Senator Alan Cayetano na kapag inumpisahan mo ng
ng mali, hindi mo pwedeng tapusin ng tama yan. Kasi mali mo inumpisahan eh. So lahat ng mga procedure na ginawa nyo dyan, yung process ng ginawa nyo dyan, mali na lahat yun. Maboboid lahat yun. Bakit ba? Bakit ba nasabi ni Senator Alan na mali yan? Bago sinabi yung 12 daw ay quorum na. Oh. Okay. Then, pinalitan ng Senate President. Yeah. Ayun, yung 12 daw quorum na. Saan ba nila nakuha yung quorum na yon? Kasi kung pagbabasihan natin yung konstitusyon, ayan para sa mga tao, hindi kayo maligaw. Kung pagbabasihan natin ang konstitusyon, ang nakasulat doon ay 13. 'Di ba? Majority of all its member. Pero bakit naging 12? 'Di ba? Bakit pinipilit nila na pwede yung 12? Ang constitution na ginagamit natin ngayon is 1987 Constitution. Yan yung ipinakipaglaban ng mga magulang natin sa EDSA para mapatalsik ang rehimeng Marcos. 'Di ba? Naalala niyo yon, yung EDSA People Power. Yan yon, yung 1987 Constitution. Saan ba nagmula yung 12? Nagmula yung 12 sa 1935 Constitution. 'Di ba? Ang layo. Ngayon, kung ang pagbabasihan mo yung 1935 Constitution na nag-decide ang Korte Suprema na majority of the member of the Senate, wala yung all of its member. So, kung sino lang yung present nando doon, sila lang yung pwedeng mag-vote. Yun ang lumalabas sa 1935 Constitution. 'Di ba? Kasi yung isang senador doon nasa labas ng bansa. Kaya inapprove yung 12. Kasi yung isa, si Vicente Soto Sr. nasa ospital. Tapos the rest is 11 na lang yata sila o 10, parang ganon. Ngayon, ang nangyari, inapprove yung 12 sa 1935 Constitution. Paano naman natin nasabi na hindi na siya pwede ngayong panahon natin? Ano ba ginagamit nating Constitution ngayon? 'Di ba? 1987. Wala na yung 1935 kasi ni-revise na nga eh. Pinalitan na, 'di ba? Part na lang siya ng history ng Pilipinas. Ngayon, kung pinipilit nila yung 12 na yan na pinag-usapan natin ngayon, isang guni dapat nila sa Korte Suprema. Ang problema, hindi nila isinangguni. Talagang pinuwersa nila na ipatupad yung 12 na yan. Kaya, doon pumapasok yung sinasabi ni Senator Alan na kapag inumpisahan mo yan ng mali, lahat ng aaprubahan yung batas, amyendahan yung batas, i-revise yung batas, mali na lahat yan. Mali na lahat yan kasi inumpisahan mo ng mali eh. Mali yung quorum nyo, 'di ba? Na 12, kailangan 13. Kasi yun ang nakalagay sa Constitution, 'di ba? So tuloy tayo. Then, inamend nila yung rules ng impeachment. Sitting not as an impeachment court, but as the Senate. Oh. Sinabi nila, pwedeng maglagay ng presiding officer. Ayan pa. Aside from the Senate President. Isa pa yan. Sabi nila, pwede raw maglagay ng presiding officer bukod sa Senate President. Bakit naman nung panahon ni CJ Corona, 'di ba? Bakit si Juan Ponce Enrile, ang Senate President, siya rin yung presiding officer? Bakit ganon? Wala naman pala sa Constitution 'yun, 'di ba? So, pagpatuloy natin pakikinig kay Attorney Topacio. Okay. Unang-una, kinwestiyon yan. Sabi, inamend nyo yung rules, sabi ni Senator Marcos. When you were just sitting as the Senate, as a legislature, hindi as an impeachment court. Tama. Okay, may puntos naman. Hindi ko sinasabing tama, hindi ko sinasabing mali, pero may point. Yes. May Number 2, yun nga, etong kahapon, inelect na presiding officer si Chis Escudero. Ang akin lamang, gusto pala ng majority kasi naging 30 na sila, di ba? Opo. Naging 30 na sila. So, wala namang question na majority na. Opo. You need 13 to elect a Senate President. Completed na sila. Kung completed na, okay. Yun pala ang gusto nyo ang mag-preside sa Senado doon sa impeachment court. Gusto nyo pala, abogado, Ayun. ang mag-preside. Bakit hindi pa antimano Yun na dapat. si Senator Escudero na ang pinili inyong nyo. inelect as Senate Tama. President? Ngayon, unang-una, ito epekto ha. Ito ang unang-unang epekto na, well, this is the least of our worries. Yes. Kasi ang dami tuloy pumupuna. Ang dami-dami ha, na bakit dalawa nakaupo? Parang kengkoy. Oo. Bago yung isa, wala namang ginagawa. Okay, number 2, Kita nyo, mukhang tanga lang siya dyan. Kulang na lang, magganchilyo siya dyan eh. 'Di ba? Pinili-pili siya ng majority. Tapos ano nangyari? Binasura siya pagdating sa impeachment. Pinagmumukha siyang tanga. Nakatunga nga siya dyan. Kulang na lang, paypayan niya si Chis Escudero eh. 'Di ba? Nakikita ng taong bayan. Ginagawa mo dyan, mukhang kawawa, tigalista na maingay, gano'n. 'Di ba? Kasi sinasabihan ka na ni Senator Alan na isave mo yung karir mo. Dahil
dahil meron kang future. Kasi basa na kung ano yung gagawin nitong nila Lacson. Basa na. Kita mo, sinira nila pangalan mo. Binaboy ka nila dyan. Diba? Na dapat ikaw ang magpe-preside. Bakit ba natin pinaninindiganan na dapat siya magpe-preside? So, pagpatuloy lang natin. Allowed ba yon? Ang tinuturo po ng majority ay yung sariling rules ng Senate. Okay. Ayan na. At totoo naman sa ilalim rules ng Article 11, Ayan na, sariling rules ng Senate. at totoo naman sa ilalim ng Article 11 ng Konstitusyon, ang Congress ay gagawa ng sarili niyang rules para effectively ma-implement ang kahit anong impeachment proceedings. Tama po yun. Tama. Okay. May karapatan. Pero meron din pong doktrina sa constitutional law na kahit anong gagawin ng kahit anong sangay o departamento ng ating pamahalaan ay hindi lalabag sa konstitusyon. Yun. Anong nakalagay sa konstitusyon, mga kasama? Nakalagay doon kapag may impeachment, ang Pangulo ng Pilipinas ang nasasakdal o respondent o gustong i-convict o ina-impeach, Aha. ang punong mahistrado ng Korte Suprema ang magpipreside. Okay? Wala naman sa konstitusyon kung sino magpipreside pag hindi presidente. O yan wala raw sa konstitusyon. Kapag hindi presidente ang i-impeach, dun sila pumasok. Yung sinasabi nila na pwede silang maghalal ng presiding officer bukod sa Senate President. Kaya naging dalawa. So pakinggan natin. Yung CJ, by the way, na nagpe-preside, hindi bumoboto ha. Opo. Oo, presiding officer lang siya. Di ba noon, si CJ Corona, ang nag-preside ay si Juan Ponce Enrile as Senate President. Yes. Ang question, maaari ba na hindi Senate President ang mag-preside? Yan. Magandang Pwede tanong bang yan. pumili ang Senado ng ibang presiding officer? Yun ang question. Simple lang. Anong sabi ng majority? Pwede daw kasi under Article 11, pwedeng mag-promulgate ng rules ang Congress for the effective implementation ng impeachment. Okay? Yan na. Pero anong sabi ng konstitusyon? Sapagkat kahit anong rules ng Senate, hindi rin pwedeng kumontra sa konstitusyon. Tama. So silent. When the Constitution is silent, Ayan na. Walang sinasabi sa konstitusyon na ang Senate President, siya rin ang presiding officer. Wala walang binabanggit So pakinggan natin. titignan natin ano bang intensyon ng framers o yung nagsulat ng konstitusyon. At yan po ay makikita. Ayan yung bumalangkas ng konstitusyon, sila ang tatanungin. Ayan. Kasi blanco ang lahat di ba? Meron silang journal kung tawagin o transcript of record na nagsasabi about doon sa presiding officer, Senate President. Sa journals. Kaya nga po may journals Yung parang transcript, word for word, ano bang sinabi noong mga miyembro ng Constitutional Commission noong 1986 nung sinusulat nila ang konstitusyon. Ano bang intensyon nila nung sinulat nila yan? Ito Tama. Sige. Ito, sinabi ni presiding officer, ito ay noong July 28, 1986 na pagdedebate ng Constitutional Commission. Okay. Sabi ng presiding officer, committee doon sa accountability ito Sabi niya, what does the committee say? Tumayo si Monsod, Commissioner Monsod. Ano pangalan ni Monsod? Yung Christian Monsod. Christian Monsod. Sabi niya, is it not understood that when the President of the Philippines is on trial, it is the only time when the Chief Justice of the Supreme Court will preside? Ayun, Chief Justice ang magpe-preside sa presidente. Ayan ano naman kapag ka mas mababa sa posisyon ng presidente? Di ba, pagka ang presidente ang nililiti sa impeachment, yung Chief Justice, okay? Yes, kapag president. Oo, sabi niya, is it necessary to say that the Senate President shall preside during all other times? Sabi niya, kailangan pa bang sabihin na ang Senate President ang magiging presiding officer? Hindi na presidente. Matik Basta na. any of the impeachable officers, Vice President, Chief Justice and Justices of the Supreme Court, yung mga Okay. constitutional bodies, COA, COMELEC, yan Civil Service, okay? Sabi ni Mr. Davide, nabuhay na buhay pa ngayon. Opo. Dating Chief Justice ito At siya Okay. nag-preside noong impeachment ni Pangulong Estrada doon sa mga bata na hindi naabutan yun. That year 2000 yun. So kung below 25 ka, kahit 25 ka, syempre hindi mo naman alam yun. Alam naman 2 years old nanonood ng Tama. impeachment, di ba? Oo. Hindi mo ba alam yun? Sabi niya, Mr. Presiding Officer, I precisely presented that because we had a distinction when it comes to the Chief Justice of the Supreme Court. Okay, ito, maliwanag po But with that clarification that in all other cases,
it would be the President of the Senate who will preside. Yun, no? Maliwanag yun na Senate President ang magpe-preside. Kasi alam nyo kung bakit hindi na nilagay sa konstitusyon? Kasi sobrang haba na ng konstitusyon natin. Kaya hindi na siya inilagay. Kasi isa tayo sa mga merong pinakamahabang konstitusyon. Kasi nga natuto ang gobyerno natin sa ginawa ni Marcos. Natuto kaya ganyan ang konstitusyon natin. Pero wag rin natin i-disregard yung journal para hindi maliligaw ang ating gobyerno. Yung intention ng bumalangkas ng konstitusyon natin. Kung sumusunod talaga sila sa batas, bakit ayaw nila sundin yung 1987 konstitusyon? Alin doon yung sinasabi? Bakit mo kailangan bawasan yung 16 votes ng 2/3 of the Senate? Gagawin mong 15, 14, 13 yung boto para pumabor lang sa inyo yung sitwasyon? Babawasan mo yung yung 16? Eh yun ang nakalagay sa konstitusyon eh. Akala ko ba sumusunod kayo sa konstitusyon? O baka ang gusto nyong mangyari, sumunod sa inyo ang konstitusyon. Ang konstitusyon ang mag-a-adjust para sa inyo. Kasi lahat na lang binabaluktot nyo eh. Pati sa presiding judge, binaluktot nyo na, di ba? Kaya tinututulan yan ng mga abogado at ng mga political expert, political analyst. Tinututulan nila yan. Yung ganyang desisyon ng Senado, di ba? Kaya nga idinulog na yan sa Korte Suprema. So hinihintay na lang kung anong magiging desisyon ng Korte Suprema. Kasi kapag na-desisyonan yan at umayon ang Korte Suprema na hindi dapat nakaupo as presiding judge si Chis Escudero, lahat yan void. Uulit yan sa umpisa. Lahat yan. Speedy trial daw ang gusto nila, di ba? Eh dapat inumpisahan nyo ng tama kung speedy trial ang gusto nyo. Eh pero inumpisahan nyo ng mali eh. Para walang maging problema sa inyo, aayon sa inyo ang batas, di ba? Binaluktot nyo eh, talagang aayon sa inyo. Pero kung pag-uusapan ay batas, talagang labag sa batas ang ginawa nyo, di ba? So punta naman tayo dito sa naging pahayag ni Sir Lito Banayo, isang political analyst. Ayan. So pakikinggan natin to, yung naging pahayag ni Sir Lito Banayo. Trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ano po yung mga pauna ninyong assessment po, sir? Well, unang-una, merong mga prejudicial issues o tawagin na nating threshold issues. Yun ang ginamit ng ating mga senator judges. Unang-una, yung tungkol sa presiding, sino nag-preside, no? Sapagkat dalawa Okay, tayo nyo na kung gaano ka-importante yung posisyon ng presiding officer, 'di ba? Kasi alam nyo, kung wala lang yan, hindi big issue yan, hindi papansinin yan ng mga political analysts. Kasi talagang papansinin yan dahil hindi tama, 'di ba? Yung ginawa nilang paghahalal ng bago ng isang tao na uupo as presiding judge, presiding officer, 'di ba? Hindi tama eh. Kaya yan ang main topic ngayon, 'di ba? Kasi kung okay yan sa batas, kung walang journal, walang transcript of record, bakit papansinin yan? 'Di ba? Yun lang yung punto ron eh. Hindi na bibigyan ng pansin yan kasi kung nakasaad sa batas eh. Ano magagawa natin? 'Di ba? Hindi yan paghahanap ng butas, kundi ang ginagawa nitong majority of the Senate is pagbabaluktot ng batas at ng konstitusyon. Kaya yan ang palaging topic ng mga political analyst, ng politiko, ng news, 'di ba? About yung sa presiding officer kasi napaka-importante ng gampanin ng presiding officer. 'Di ba? Kasi iisa lang dapat yan eh. Senate President at presiding officer. So tuloy tayo. dalawa ang opinion dyan. Yung isa nang hinuhugot dun sa talakayan dun sa constitutional talakayan ng mga miyembro o mga delegado dun sa Constitutional Commission na siyang humubog ng 1987 Constitution na parang malinaw na sinasabi na kung hindi rin lamang presidente, kasi pagka-specific doon na pag presidente ang tinatry sa impeachment trial, kailangan Chief Justice ang maging presiding officer. On the other hand, because every other impeachable officer, kung sino ang namumuno ng Senado at yun ang Senate President. But of course, that was given ni-resolve yun na majority vote. Palagay ko, kung di ako nagkakamali, meron na si Attorney Torreon yata dumulog na sa Supreme Court tungkol sa issue na yun. No? So hintayin na lang natin kung ano ang kahihinatnan noong
kaso na iniharap sa Korte Suprema. But on the other hand, naiintindihan din naman natin siguro sapagkat especially dun sa first day of hearing, nakita naman natin na kung basta gamay na gamay ni Senator Chis Escudero yung pagpipreside, yung proceedings nung trial, no? Kasi nga abogado siya. At Yan ang kinaibahan ni Chis Escudero. Yun lang ang kinagandahan kay Chis Escudero kasi kabisado niya nga dahil abogado siya. Ano kayang mangyayari kung si Win Gatchalian ang nandiyan dyan? Yun ang malaking problema. Hindi niya alam. Kaya siguro ayaw rin ng majority na siya ang uupo as presiding officer. E di sana nagbotohan na lang kayo ulit dyan ng kung sinong Senate President. Kesa nilabag nyo yung konstitusyon. Common sense lang yan eh. Hindi yung naglalagay kayo dyan dalawa tas yung isa wala namang pakinabang, nakatanga lang dyan. Nagbibilang ng lamok na dumadapo sa mga kasama niya sa Senado. Sayang lang ang pinapasahod ng taong bayan dyan eh. Tignan nyo, kulang na lang magganchilyo siya dyan. aminin natin, bagamat hindi naman natin tinatawaran ang talino ni Sherwin Gatchalian, Senate President Gatchalian, talagang yung trial na ganyan, kailangan at your fingertips yung rules of court, rules of procedure, and all that, no? So, ako, personally, wala akong tutol except kung merong constitutional issue na involved. Wala akong tutol sa pag-preside ni Senator Chis Escudero. Bagamat, merong isang agam-agam, lalo na yung mga nagdududa kay Senator Chis Escudero dahil nasangkot siya ng mga testigo na humarap pa sa Blue Ribbon Committee sa flood control scandal. Sa pa yun, di ba? Magkakaroon kasi ng conflict of interest. Dahil binibigkas ng Brave 18 na isa si Chis Escudero sa mga na-deliveran nila ng maletang pera, 'di ba? So magkakaroon ng conflict of interest. 'Di ba? Paano mo ngayon sasabihin na magiging patas ang paghuhusga sa ating vice presidente, 'di ba? Kung sangkot mismo yung husgado sa isang nakawan sa gobyerno, 'di ba? Gets nyo yung sinasabi natin? Paano ngayon 'yan? At di umano ay batay sa mga testimonyang lumabas dun sa Blue Ribbon Committee hearings, dinadawit siya na nakatanggap siya doon sa mga male-maleta, o sabihin na natin kung ano man ang mga amounts doon sa sa flood control scandal. Kita nyo, ano na nangyari sa flood control natin? Wala, nga, 'di ba? Kasi nakuha na nila ang Senate leadership. Kaya ngayon, kaya na nilang manipulahin, hindi na nila bubuksan ang pagdinig muli diyan sa Senate Blue Ribbon para sa flood control. 'Di ba? Yun ang mali. Alam nyo kung bakit? Barya lang ba nawala sa atin? Kahit 10 milyon yan, kailangan nating hanapin yan eh. Pera ng taong bayan yan, hindi nila pera yan eh. Lalo na ngayon, almost 1.8 trillion ang nawala sa taong bayan. Sa tingin nyo, barya lang yun? 'Di ba? Halos 1/4 na yun ng natin, ng budget ng bansa, yung nawala, yung ninakaw. 'Di ba? Kagaya ng sabi natin kanina, flood control project pa lang yan. Paano pa yung ibang sangay ng gobyerno? Katulad ng custom, wala pa yun. DSWD, wala pa yung mga yan. Hindi naman natin sinasabing meron, 'di ba? Pero kung hahalukain, hindi natin alam kung may matatagpuan o 'di ba? Kasi ang issue lang dito flood control, pero hindi natin alam kung nangyayari yan sa iba pang departamento kasi nangyari nga sa DPWH Napaka-imposibleng hindi mangyari yan sa ibang department, 'di ba? Doon pa lang pinipigilan na nila kasi alam nila pag binuksan yung pagdinig, lahat yung bubukas. Lahat yun. Lahat sila doon sa pool, pati executive branch sa pool, 'di ba? Kasi sino bang pumipirma sa releasing ng pera ng budget, 'di ba? Yun yung point natin, 'di ba? Kung bakit kailangan ituloy yung flood control para masiwalat kung sino-sino yung mga kasabwat, kung sino-sino yung nakinabang at nagnakaw ng pera ng taong bayan. Hindi naman tayo tumututol na itigil yung impeachment ni BP Sara eh. Ang gusto natin mangyari, isabay yung flood control investigation. Dahil pera natin yung nawala, pera natin yung ninakaw. Kita nyo, pinatay na nila ang issue ng flood control, 'di ba? Kaya nila pinakulong si Senator Rodante Marcoleta. Dahil si Senator Rodante Marcoleta ang nagpupush na maituloy ang investigasyon sa flood control. Kasama si Congressman Mike Defensor, 'di ba? Kasi kung titignan natin, hindi biro, hindi maliit na bagay, hindi maliit na pera yung nawala sa taong bayan. Pinaghirapan natin, sino nakinabang? Sila. Tapos yung mga kababayan natin sa probinsya namamatay sa baha, inaanod yung buong bahay nila, 'di ba? Kawawa naman eh. Kung hindi tayo magsasalita, palaging ganun ang palaging ganun. Hanggang sa yung problemang pagbaha, inaabot na tayo dito sa mga lugar natin, 'di ba? Ibig sabihin, kung ikaw
ay merong sword of Damocles ang Malacanang sa ibabaw ng iyong ulo, no? Na pwede kang ma-pressure. Yun ang nakakatakot kung hindi panatag ang loob ng iba kay Senator Chis Escudero. But in fairness to the person, naging patas, naging fair ang kanyang handling so far nitong impeachment trial. Opo, and doon po naman sa threshold, no, sa pag convict na sa isang impeachable official. Wala na po ba tayong dapat na pag-usapan doon, kasi sa unang araw nagbigay na ng pahayag ang mismong presiding officer. Sa ikalawang araw na raise ulit pero same pa rin yung paninindigan. Sir Lito? Yeah, palagay ko malinaw 'yon, ano, sapagkat talaga namang wala namang mahirap namang kung sinasabi nila na yung forthwith dati maraming interpretasyon. Ito mahirap na i-interpret mo kasi malinaw 2/3 of all the members of the Senate. Yan, yung 2/3 na yan, yung 16 votes. Hindi kasi talaga nila pwedeng baguhin yan dahil yan ang nakalagay sa konstitusyon. Kaya nga lumabas si former Chief Justice Davide. Si former Chief Justice Davide, sila ang bumalangkas ng konstitusyon. 'Di ba? Bakit ganun ang ginawa nila sa konstitusyon natin? Para hindi abusuhin. Mahirapan itong mga taong abusado na gamitin yung batas para sa sarili nilang kapakanan. Na ngayon ay nangyayari, 'di ba? Binabaluktot na ang batas, pati konstitusyon binabaluktot. Ganyan kagrabe gobyerno natin. To convict. So kung wala ka nung 16 out of 24, no? Sapagkat maliba kung mamatay ang isang senador, mag-resign o di kaya itanggalin, i-expel ng Congress na Senado na kailangan din ng 2/3 vote to expel, mananatiling 24 members ng Tama. Senado. Kaya Nakakulong man o nasa ospital man, 'di ba? yan nakakulong, kaya yan nagtatago, whatever it is, the fact is they are still senators. No? Tama. So, idulog man yan ng prosecution o ng kung sino man sa Korte Suprema, palagay ko, malinaw sa ating mga senator judges na they have to comply with the 16 number to convict. Tama. Opo, and dapat na bang mahinto itong mga debate ukol dito, kasi hanggang ngayon meron pang nabubuhay ulit ng mga debate mula pa rin sa mga sinasabing legal luminary experts ukol po dito, Sir Lito. Parang alam mo yung parang merong silang mina-mindset nila ang taong bayan para dito, para sa mga tangka sa hinaharap ba? Alam mo Admar, all of what we've been seeing is mindsetting, no? Totoo yan. Kasi kung titignan nyo sa impeachment ni BP Sara, ang usapan dyan, yung pagbabanta ni BP Sara. Anong kinalaman ng Tacloban dyan? 'Di ba, Congressman? Bakit kasama sa speech mo yung Tacloban? Anong kinalaman yan sa impeachment ni BP Sara? 'Di ba? Bawal ka mag-speech sa trial. Pinoforbid ng korte yan. Hindi ko nga alam kung bakit pinapayagan ni Chis Escudero yung mga pinagsasabi nyo dyan. Ang malaking katangahan yung ginagawa nyo. 'Di ba? Nakakahiya kayo sa taong bayan. Ano bang ginagawa nyo? Ang usapan dito si BP Sara, hindi yung barilan sa Tacloban. Kasi ang gusto nyo mangyari, pumanig sa inyo ang publiko. Maunawaan kayo ng publiko. Kumbaga, kumokonek kayo sa sentimiento ng publiko. 'Di ba? Sa puso't isip ng publiko. Kumokonek kayo. Kaso sa maling paraan. Kasi para makakonek kayo sa publiko, ipakita nyo na totoo yung mga ebidensya nyo. Ipakita nyo na totoo yung mga paratang nyo sa BP Sara natin. Sa Vice President ng Sambayan ng Pilipino. 'Di ba? Hindi nyo madadaan sa talumpati ang mga Pilipino. 'Di ba? Matalino mga Pilipino ngayon, hindi tanga. Nakikinig lang 'yan, 'di ba? Pinababayaan lang kayo pero hindi yan tanga-tanga. Ano ba naman kayo? Ba't ganyan kayo 'di ba? Ganyan ang diskarte nyo? On the part of the prosecution. Mula pa doon sa mini trial, tinatawag na mini trial doon sa Justice Committee. Makikita mo halimbawa, yung tula ni ni Congresswoman Jervil Luistro. Di naman siya nagbibigay ng opening statement, tumutula siya kahapon, no? Na para bang hindi niya ina-address yung mga senator judges. Ang ina-address niya yung gallery. Wika nga, she was speaking to the gallery. And in this case, the gallery was not the 200 people inside the Senate session hall, but the people who were watching on television. Totoo yan. Totoo yung sinasabi ni Sir Lito Banayo. Ina-address niya yung publiko. Kasi alam nyo
nyo kung bakit? Mahina yung kaso eh. Ang gagawin niya, babakbakan niya sa publiko. Magkakampanya siya na masama ugali nito, mamamatay tao to, nagbabanta to, gusto i-assassin yung presidente. Pero in the end of the day, asaan yung hinire na assassin ni BP Sara? Patunayan nyo, 'di ba? Kasi ang gusto nyo talaga, hindi makatakbo bilang presidente si BP Sara. Kasi may kalalagyan kayo, lalo ka na, laki ng utang mo kay BP Sara, kapal na mukha mo. In their cellphones, lahat-lahat ng nakikinig sa radyo, sa teleradyo, yun ang kanyang ina-address. So lahat yan propaganda. Pati yung Oh, pagsuot ng pula nga, sabi ng isang kaibigan ko, bloodbath red ang suot ni Congresswoman Luistro, no? Na para bang talaga, makikita mo lahat sila, no? Even yung ngayong araw na ito, no? Parang ang ina-address nila, yung gusto nilang kunin na siraan si Vice President Inday Sara. Talagang political persecution pa rin ang trabaho na itong mga to eh, no? Kayo ang nagmumungkahi na ma-impeach si BP Sara. Pinagbigyan kayo ng Senado, nag-convene. Ngayon, i-address nyo yung concern nyo dun sa taong bayan. 'Di ba? I-address nyo. Hindi nyo papakitaan ng matitinding ebidensya para mapagdesisyonan kung talagang convicted, kung talagang pwedeng tanggalin si BP Sara sa pwesto niya. 'Di ba? Kasi para sa akin kapag inakusahan mo yung tao, patunayan mo. Dapat may kalakip na ebidensya. Matibay ang ebidensya. Hindi mo kailangan magpaliwanag at kunin ang sentimiento ng taong bayan para masabi na totoo ang sinasabi mo. Yung bidyong pinakita nyo, pinalabas yan sa taong bayan eh. Hindi na bago yan, napanood na namin yan. 'Di ba? Namili pa kayo ng portion doon para ma-establish nyo na talagang gusto ni BP Sara papatay ang presidente. 'Di ba? Hindi nyo pa pinapanood ng buo. Without bothering about the niceties of a trial, no? Dahil ang laban nila rito, kung hindi rin nila mako-convict, sisiraan nila ng sisiraan. Tama. Kaya yun ang kanilang punto de vista. As compared to yung abogado, yung lead lawyer, si attorney Sheila ba yun? Season, no? Na nakita nating very straightforward, very business-like, no? Para siyang nasa korte at pinasok niya isa-isa yung mga gusto niyang lantad sa senator judges at from the senator judges to the public. Very business-like, no? Dapat ganun eh. Ang kaso nga, ang intensyon ng kabila ay propaganda more than anything else. Kaya nga tinanong sila, 'di ba? Kung ilalabas na nila yung mga witness nila, naka-ready na ang defense team eh. Ayun pala, gusto lang speech, 'di ba? Gusto magpaawa sa taong bayan. Hindi ka tuloy kinaawaan. Pinansin pa yung laway mo sa labi. Nakakahiya ka. Po, at ito rin yung tila kapansin-pansin at nag-o-object dito yung sa panig ng depensa kasi may mga laging mga opening statement bago pa man ang pagpe-present, meron agad na mga parang alam nyo yung meron pang mga komento, dagdag, Sarlito. Para sa akin part ng strategy yun para ma-break yung confidence ng isang abogado. 'Di ba? Kasi kapag ka napasok mo yung isipan niya, malilito-lito yan, mapipikon yan, mawawala siya sa focus. 'Di ba? Kaya nag-o-object ang isang defense team. 'Di ba? Kasi pinapasok niya yung isipan nung isang yung kalaban niyang abogado para mawala yung focus. Malimutan yung mga importanteng itatanong kasi may ganung sitwasyon eh. May importante kang itatanong tapos pinipikon ka nung kalaban mong abogado, 'di ba? Eh di mawawala focus mo. Makakalimutan mo ngayon yung itatanong mo, 'di ba? Yun ang purpose ng objection. At magaling kasi sila Real talk to magaling sila humanap ng mali sa sinasabi ng kalaban nilang abogado. Real talk 'yun kasi very valid yung mga reason nila kung bakit sila nag-o-object, 'di ba? Ganun 'yun. Tama, yung kanina, yung kay Congressman Lawrence Defensor ng Iloilo, no? Kailangan pa ba ng pasakalye? Tatawagin mo lang yung witness at tatanungin mo kung ano yung kanyang kaalaman tungkol sa kaso. Bakit kailangan pang pati yung sa Tacloban na barilan, pati yung kung ano-anong, you can see na talagang they're trying to condemn, no, the vice president in the public mind, no? Because one, baka natatakot sila, hindi nila kayang makuha yun. Para sa akin hindi talaga nila kaya. Bilangin mo kung ilan yung abogado nila doon. Puro de kampanilya yon. Bakit sila nag-hire ng marami
daming abogado. Sa madalit salita, kailangan nila pagtulong-tulungan na gibain itong si BP Sara kasi walang matibay na ebidensya, 'di ba? Kailangan nila ng mga taong matatalino para ibagsak si BP Sara kasi hindi matatag yung ebidensya nila, 'di ba? Sabihin na natin hindi qualified yung mga ebidensya nila. Kaya isang ihip lang ng hangin, babagsak yun. Tignan mo abogado ni BP Sara, iilan lang, 'di ba? Sabihin na natin 5 versus 15, 'di ba? Kasi alam nila sa mga sarili nila na hindi matatag ang ebidensya nila laban kay BP Sara. Ganun kasimple kung bakit na nag-hire sila ng another 5 lawyer, 'di ba? 16 na number of votes to convict. Or pangalawa, kung ganun, magpakaganon man, ang kanilang other option siraan si Vice President Inday Sara in the hope na bumaba ang kanyang popularity o pagtanggap sa kanya ng taong bayan, ang simpatya ng taong bayan sa kanya para sa darating na halalan naman sa 2028. Alam mo para sa akin kung sakaling hindi nga nila matalo si BP Sara, kahit nasiraan mo yan, ang isipan ng publiko, pinagbintangan nyo nga yung tao hindi naman pala totoo, kita nyo na absuelto, o edi tataas lalo popularity ni BP Sara niyan. Edi yari sila lalo ngayon, di ba? O, yari sila lalo ngayon. Yan ang iniiwasan nila na makatakbo, na makabalik ang Duterte sa posisyon dyan sa Malacanang. Kasi lahat sila dyan gigibain, di ba? Kasi lahat sila nagnakaw Lahat sila nakinabang ng pondo ng taong bayan, di ba? O, imbis na unahin yung mga mamamayang Pilipino sa probinsya na patayuan ng mga flood control project, ang flood control fund, binulsa nila, di ba? Yun yung nakakabanas, nakakagalit. Kasi ang daming namamatay na kababayan natin pag bumabagyo. Hindi ba nila naisip yun? 'Di ba? Hindi ba sumagi sa isipan nila yun? Inuna nila yung pambubulsa ng kabanyaman. Opo, doon naman po sa pag-play ng buong video o di kaya yung spliced video o yung part lang ng video, ano naman po ang basa nyo po dito, Sir Lee? Alam mo kasi, Admar, halos lahat naman tayo napanood na natin, no? Nung yung video nung nagalit si Vice President Sara Duterte do sa ginawa sa kanyang Chief of Staff na si Zulaika Lopez, no? Nakita rin natin na yung mga meron talaga siya mga patutsada na parang naiinis siya kay Pangulong Bongbong Marcos, na yun naman ay mga natural na expression sa isang taong galit, sa isang taong nagkikimkim ng sama ng loob. Tama, trinidor ka ba naman Lahat, binigay mo lahat ng tulong tapos gaganyanin ka. Wawalang yain ka. Sino bang hindi magagalit nun? 'Di ba? Sabi nga when emotion are high, intelligence are low. 'Di ba? Kasi nanaig na yung emotion dahil sa pagpipigil, pagkikimkim, 'di ba? Sa sobrang dami mong ginawang kasamaan, sa sobrang dami ng tinulong sa iyo ng taong to, pinuno mo ng kasamaan yung mga binalik mo sa kanya. Sinong hindi magagalit ron? 'Di ba? Dahil she was betrayed, no? Kung she was treacherously betrayed, no? Tama. So, yung paghingi ng buong 2 hour and 18 minutes ba yun ay ang punto de vista ng defense na nakikita ko ay para ipakita nga yung konteksto. Bakit siya nakapagsalita ng ganoon? Ano yung mga circumstances prior to the event do sa kanyang 2 minute and 8 seconds na pinakitang bugso ng damdamin, sabihin na natin, no? Ano yung naka-trigger, bika nga, nitong ganitong Kaya yung sinasabi nung kanilang abogado ng defense, itinago nila sa publiko yun Yung bago pala yung video na yan, video muna yung COS ni BP Sara na contempt doon sa House of Representatives, di ba? Kinontempt nila kahit na walang sapat na ebidensya na nagsisinungaling yung tao, di ba? Nag-decide sila na sinungaling to, contempt. Yun agad, desisyon ni Congressman Joel Chua. Kinontempt. Ngayon, ikaw ba naman, sinong hindi matatakot at magagalit? Ita-transfer mo yung tao gabi sa Women's Correctional? Tama ba yun? Ang tamang pag-transfer ng tao umaga, saka dapat may kaso yan. Hindi
Hindi yung basta-basta na lang ipakukulong nyo. Tapos hindi nyo pa pinayagan yung abogado na lumapit doon sa kliyente niya. 'Di ba? Hinadlangan yung makapunta o makapag-usap itong abogado at yung COS ni BP Sara. Sinong hindi magagalit dyan? Kaya umapaw yung galit ni BP Sara. Nakapagsalita siya ng ganyan. Magkakasama sila niyan that time Pinoprotektahan niya yung COS niya. Dahil nga pinipilit, ginigipit, 'di ba? Tinatakot. Syempre, Vice President siya COS niya yun, tao niya yun, pababayaan niya ba yun? Out of frustration kung bakit niya sinabi ang mga yan. Saka bakit tinuloy niya ba na ipapatay si BBM? Hindi naman, 'di ba? Ang sabi niya, liwanagin natin. Kapag pinatay ako o mamatay ako, patayin mo sila, 'di ba? So kapag nawala siya, saka lang kikilos yung tao. Hindi naman siya nawala. So tuloy tayo, pakinggan natin. Attorney Narvasa na para to put in context the 2-minute and 8-second part of that whole video. Opo, sa tingin nyo po, maipi-play din ito along the way, mas magiging productive ba, lalo na sa side din ng depensa, kasi ang punto nga nila, sabi nyo nga po, is malaman yung konteksto ukol nga po dito sa kung bakit nabanggit, bakit nabigkas yun ng Pangalawang Pangulo. Well, tingnan natin, sabi nila kanina, sa kanilang pag-cross-examine, hihingi nila yung buong 2-hour episode, no? But that is, we will see that because, syempre, yung mga abogado ng defense, gaya rin ng abogado ng prosecution, on a day-to-day basis, nagmi-meeting yan at pinag-aaralan kung ano ang kanilang mga next moves, no? So that their performance during the trial will hew to their desired objective. 'Di ba? Napakahalaga kasi na ma-play yung whole video sa Senate at sa publiko. Kasi para hindi mami-mislead ang taong bayan. Kasi kung ipe-play mo yan by cut, iba na yung tinatanim mo sa isipan ng taong bayan. Hanggat, 'di ba? Iba yung tinatanim mo sa isipan ng taong bayan, pinagmumukha mong masama tong taong to, 'di ba? Parang splice video yung ginagawa nila, 'di ba? Parang hindi ko sinasabing splice kasi per portion yung pinapakita nila Hindi nila pinakita yung buong video kung bakit ba nakapagsalita si BP Sara ng ganun, 'di ba? Doon pa lang mali na yun Doon pa lang mini-mislead na nila yung investigation. Pinalalabas nila na masama talaga tong taong to. Which is hindi naman, kasi meron siyang pinaguhugutan. Meron siyang dahilan para makapagsalita nun, 'di ba? Kasi sa tingin niya ito na lang yung way 'di ba? Para lumaban. Dahil puno na siya wala na siyang maisip na ibang way. Kaya salta siya sa publiko para aware yung taong bayan na kung may mangyari sa kanila, ang sisisihin si presidente. Yun ang sabi niya, 'di ba? Kung may mangyari sa kanila, 'di ba? Yun ang point ng lahat kung bakit nagsalita si BP Sara. Yan yung yung pinaka dahilan, 'di ba? Na ayaw nilang ipakita sa taong bayan. Ayan, maraming salamat nga pala sa lahat ng tumututok at patuloy na sumusuporta sa akin. At huwag niyo po sana kalimutan mag-subscribe, like and share, and please click the notification bell button para palagi kayong updated sa lahat ng ating upload. So magkita-kita po tayo next video. Hanggang dito na lang. Bye-bye.